Mga bata, please grade. Makinig lamang po ang salita ng Panginoon. At kung ating ibang ginagawa ay tingin muna at focus po tayo sa pagiging salita ng Panginoon. Tawagin po natin ang ating tagapagsalita, Pastor Alan, patungan sa storm. Okay, it's good to be back. No? Be back sa afternoon service. No? Kaya malaking bagay na bumabalik tayo pag mayroong another service. No? Hindi lang yung morning, hindi lang yung afternoon, but the whole day. No? Yan ang tama pong pananambahan. Ang Sunday is not shift, is not half-half. No? It is the whole day. Sunday is the whole day para sa Panginoon natin. Kaya hindi natin pwedeng gawing half day lang ang Panginoon. Pwede yan sa trabaho, pwede natin gawin. Pero pagdating sa Panginoon, no? Hindi pwede. Whole day. Walang sinabi sa Bible na half day lang ang pagpunta sa tahanan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya challenge tayo ng Panginoon. No? Every Sunday, nandito tayo ng morning and afternoon. No? Kasi wala tayong may dadahilan pagkadating ng araw pagharap natin sa Diyos. Okay? So, yan po. Muli ay, hinga ko ng pasensya na naka-face mask ako, no? Kasi yung akin talagang pulse it. Nasira yung aking pong pustiso. No? Baka maka-distract pag nakita nyo yung isa ay walang ngipin. Kaya ganito ako, no? At naka-live pa man din tayo. So tayo po ay papasalamat, no? Open and pray, makuha ko na. Wednesday daw, makuha ko na, no? Kung aking pustiso. So nag-brush kasi ko nung isang araw na nahulog sa lababo. Na-separate yung pulse tape doon sa nahulog, hindi ko na nakita. No? So, magpagawa na lang po ako. Nagpasukat. So, sa Wednesday pa rin makukuha. So, sama po ninyo sa panalangin, mga mahirap din kasi yung tayo po ay dadako sa ating pong. Pero mahirap din pagka naka-face mask, hindi ako sanay. No? Tanggalin na. So, parang hindi ako sanay. Parang nahihirapan ako huminga. Tanggalin na lang, mas. Sige, tanggalin na ako. Okay. Tayo po ay... Ang pogi pala ni Pastor Pagkalalong yan, mas lalong ngayon yan. Okay? So tayo po ay inaanya ko po kayo magsitayo at tayo po ay magbasa. No? Dito tayo. Mas ako maayos dito. Mas maayos ako na. Book of ilan po yung aking lesson. Dito tayo sa Psalm chapter 34, verse number 11 down to verse number 19. Alan, No? Yun. Mas lalo kong nakahingan masyado. hindi mo na ito. Mas ko. Komportable ba? Pero pag nagbabiyahe ko, hindi ako Bagay, alam na naman na to eh. Pagdating ng natin sa langit, wala na to. Glorified body na tayo. Dito lang yan sa lupa. Isang araw tayo po ay magiging immortal, glorified, at saka yung tinatawag na incorruptible body. Yan po ang mangyayari po sa atin, no? Wala na pong sakit, wala na pong tama yung katawan natin. Ako salamat ako na kapiling natin si Sister Mirasol, no? Kasi nabanggit sa akin ni Sister Astrid, siya po ay di makarating kanina. Pero
Nasiya ako dahil kasi nakasama natin siya ngayon. Kasi, pag-pray natin yung kanyang karamdaman, Sister Marisol. Amen? Kaya, ang ganda ng awitin kanina, no, sabi doon, lahat po ng bagay na meron tayo ngayon ay dahil sa pagtitiwala natin sa Panginoon. So, nandun yung ating trusting Jesus, no? Amen. Yung pagtitiwala natin. Yung inawit nga kanina ng mga yang ng quartet, no? Sinulat ko pa dito bago kayo umupo. Sabi dito, because He lives. Oh, dahil ang Diyos natin ay buhay, you can face tomorrow. Maharap natin yung mga bagay na darating sa buhay natin. Amen. No? Kahit yan ay mga problema, trials, testing, we can face tomorrow. No? All fear is gone. No? Yung takot natin mawawala. Basta because He lives, no? Bakit siya'y buhay? Dahil buhay ang Diyos natin, lahat ng takot natin ay mawawala yan. Kasi Diyos ang natin ay buhay. Amen? Dahil dito tayo, binigyan tayo ng Diyos, binigyan tayo ng salita ng Diyos, ng mga promises ng Panginoon. Buhay ng Diyos natin, buhay ang salita ng Diyos. Kaya, all fear is gone. He hold the future, sabi doon. Because He lives, He hold the future. Yung future na mangyayari pa lang, mga kapatid, hawak niya. Especially yung buhay mo at buhay ko. Hawak niya, He hold the future because He lives. Dahil Diyos ay buhay. And the last na nakita ko dito, because He lives, dahil buhay ang Panginoon, life is worth. No? The living just because He lives. Life is worth. Ibig sabihin yung buhay natin, no? Nagagamit, worthy. No? Nagiging worthy itong buhay natin na pinapagamit natin sa Panginoon. Andito ka ngayon, worthy yung buhay mo kasi pinapagamit mo yung sarili mo na pumupunta ka sa tahanan ng Panginoon. Worthy yan. Mamatay ka man, naging worthy yung buhay mo sa Panginoon. Amen? O wala man tayo sa mundo ito, naging worthy ang buhay natin. Amen. Kasi hindi naman tayo pang matagalang, pansamantala lang tayo. Amen? So dito tayo sa Psalm, Book of Psalm. Yun ang naging blessing sa akin, no? Because He lives. Ang Diyos natin ay buhay, mga kapatid. Ay bigyan natin ang ating buhay sa Kanya. Okay? Psalms 34, verse number 11. Hello. Obos na rin, pero bumili tayo ng bago ngayon. Okay, Psalms 34, verse number 11. Kialalayan na lang po yung iba na mga bago po natin, yung iba na nag-a-adjust pa sa paghahanap, no? Pagkatapos po ng Job, Psalm. No, Psalm 34, verse 11 down to verse 19. Pero bibigyan natin ng pansin yung verse number 15. Nandun po yung key verse natin, no? Psalm. Wala ng kalaban. Halo siya. Amen. Salamat, nakabili tayo kanina. Kasama natin. Ngayon ang klase po kasi yung nabibili natin dito. Nabibili lang ng 7 pesos, dalawa. Ngayon ang klase po. Ever ready mas Long yes. Okay? So dito tayo mga kapatid. Ang matagalan ito, ever ready. No? So, kita natin sa Psalm 34, verse 11 hanggang 19. Amen. Andiyan na po kayo, say amen. Amen. Sahin natin ang key verse na ating tututukang pansin is verse number 15. Pero doon muna tayo sa verse 11 hanggang 19. Okay, basahin po natin sabay-sabay mga kapatid. Ready, begin. Come, ye children, hearken unto me. I will teach you the fear of the Lord. What man is he that desireth life
and loveth many days, that he may see good. Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile. Depart from evil, and do good. Seek peace, and pursue it. Take note, verse 15. The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry. The face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Many are affliction of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Tayo po'y manalangin. Our Father in heaven, Lord God, Ayan si Kuya. thank you for the privilege and opportunity that you have given to us Yan. to hear Kapitan. and to deliver your word today, Lord. Please guide us and help us, Lord. Na kayo po ang magbigay sa amin wisdom and knowledge and understanding, Lord, to the guidance of the Holy Spirit, Lord. Salamat po. At binabalik po namin ang papuri pasalamat sa Diyos sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Please be seated, mga kapatid. Okay, the title of this message, of our message this afternoon, God has His eyes on us. God has His eyes on you, on me. Ang Diyos natin, ang kanyang mga mata ay nasa iyo. Nakatutok sa iyo. Nakatutok sa akin. Nakatutok sa atin. So mapapansin natin yan sa verse number 15. Nandun yung key verse. The eyes of the Lord are upon the righteous. So ikaw at ako ay naging righteous nung tayo po'y nakakilala sa Panginoon. Mga kapatid, ginawa tayong righteous ng Panginoon. No? Binigyan tayo ng naging matuwid tayo sa harapan niya. Nung ikaw ay naging anak ng Diyos, ikaw ay ginawang matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya tayo po ay nagpapasalamat, hindi tayo unrighteous tayo dati. No? Pero right now, we are righteous in the sight of God. No? Today, we are righteous in the sight of God. Praise be to God. You are righteous in the sight of God. No? Sapagkat yung tayo ay hindi paligtas, we are not righteous in the sight of God. No? But praise to God. At praise on His name, you and me, no, ay naging righteous sa harapan ng Panginoon. So, napakabuti ng Panginoon. Buksan natin sa Psalms 34 verse 15. Yan po yung sinabi. Tayo po ay naging righteous, no? Sa binasa po natin yan, the eyes of the Lord are upon the righteous. Are you a righteous? Yes. If you are saved, you are righteous in the sight of God. If not, you are not a righteous. But if you accept the Lord Jesus Christ, you are absolutely righteous in the sight of God. No? So, kailangan po natin yung makita, no? We must know, no? It take a reminder that tayo po is a righteous in the sight of God. No? Kaya makita po natin dito sa verse number 15, the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. Not only that, hindi lang tayo righteous in the sight of God. No? Tayo po ay restless. Usan po natin dito sa verse number 18 ng chapter 33. Atras tayo ng konti. Psalms 33 verse 18. Ano po ang sabi dito sa verse 18 ng Psalm? Oh, makita natin, behold, the eye of the Lord is upon that fear Him, upon them that hope in His mercy. So tayo po mga kapatid, meron tayong tinatawag na pagkatakot. No? Dahil tayo po ay dapat matakot sa Diyos. Siya ay makapangyarihan. Siya po ay dapat katakutan.
Pero marami pong Kristiyano parang walang takot sa Diyos. Amen. O nakakalungkot po, araw ng linggo, anak ka ng Panginoon, Yeah. wala ka pag-araw ng linggo. Nakakalungkot. On. Parang walang takot sa Diyos. Pero sabi dito mga kapatid, ang mata ng ating Panginoon, God, the eyes of God are on the restless of may takot sa Diyos. Sabi dito sa verse number 18, behold, the eye of the Lord is upon them. Sabi diyan, verse number 18, that fear Him. No? May takot ba? May takot ka ba sa Diyos? Amen. Do you really fear God? If not, magkaroon ka na ng takot. Amen. Wala pa. Yeah. Kasi anak tayo ng Panginoon. Amen. No? Doon tayo magkakaroon nga ng wisdom eh. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung ikaw ay magkakaroon ng takot sa Diyos, magkakaroon ka ng wisdom. Doon nag-start yung wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. So, God's eyes are on the restless na mayroon pong takot sa Panginoon. Praise God. No? If you fear God, meron kang magkakaroon ka ng wisdom sa Panginoon. Not only that, God's eyes are on the repentant. No? God's eyes on the righteous, God's eyes are on the restless, and God's eyes on the repentant. Buksan po natin Psalms 3. Atras tayo ng konti. No? Yung mata ng Panginoon natin, palagi yan nakatutok sa righteous, sa mga may takot sa Diyos. Kung wala kang takot sa Panginoon, ang mata ng Diyos hindi wala sa iyo. Mas maganda na yung may takot, mga kapatid, mas maganda yung may takot sa Diyos kasi yung mata ng Diyos nasa iyo. Amen. Yeah. Mas maganda yung righteous tayo sa harapan ng Diyos, ang mata ng Diyos nasa atin. Amen. Amen. Pero pag hindi tayo righteous, wala yung mata ng Diyos sa atin. Pag wala tayong takot sa Diyos, wala yung mata yung mata ng Diyos sa atin. Wala tayong takot, hindi tayo righteous. That's it. No? Ano yung pangatlo? Repentant. Kailangan nagsisisi. Repentant. No? Dito tayo sa Psalm chapter 3. God's eyes are on the repentant. No? Kita natin yung kailangan ang isang Kristiyano humingi ng tawad sa Panginoon. Amen. Ang tao humingi ng tawad. Kahit tayo po ay kung hindi tayo hihingi ng tawad, paano tayo mapapatawad? Amen. So, kailangan po mayroong paghingi ng tawad. Psalms 3, verse number 18. Ano po ang sabi ng Bible sa Psalms 3, verse 18? Verse 8. Mali yung aking verse. Nabili tayo. Okay? Balikan po yan, no? So, the eyes of the Lord are on the repentant, no? Sabi sa 1 John 1:9. Punta muna tayo sa 1 John 1:9. Ano po ang sabi ng verse 1:9? If we confess our sins, faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. No? Ito po yung pagka tayo po ay nagkasala, Kristiyano na to, asa Kristiyano na. Mayroon ng confession. At ang Panginoon ay just. No? Matuwid siya at righteous. No? Na magpapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya sabi po sa 1 John 1:9, if we confess our sin, is faithful, siya ay faithful, tapat, at matuwid na nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Okay? So, yun po makita natin. God's eyes are on the repentant. God's eyes are on the remorseful. No? Ano po ba yung remorseful?
Pastor, basahin po natin dito. Sa Psalms chapter 34, verse 18. The Lord is nigh unto them that are of broken heart. No? Malapit po ang ating Diyos sa mga tao po ng broken heart. No? And save it such as be of a contrite spirit. Ano yung word yan na remorseful? Ibig sabihin yung contrite spirit. Amen. No? In Genesis chapter 16, makikita natin, the angel of the Lord came and spoke to Hagar. And the Bible said in verse 13, Genesis chapter 16, sa natin dito sa Genesis chapter 16, verse number 13. Sabi po dito, and she called the name of the Lord that spake unto her, Thou God seest me, for she said, have I also looked after him that seeth me? 16 verse number 13. No? Sabi po dito, nagkaroon po kasi ng asawa. Asawa po ni Abraham ay si Sarah. Kaya meron po siyang tinatawag na katulong. At ito ang pangalan niya, si Hagar. Nung nagkaanak po sila, sa umpisa hindi sila magkaanak. Ang ginawa po ni Sarah, binigay niya po yung kanyang katulong para magkaanak si Sarah. Pamagitan ni Hagar. No? So, sa madaling salita, nagkaroon po sila ng anak sa pamagitan ni Hagar. So, nandun po yung tinatawag na remorseful, yung spirit po. No? Makikita po natin, nagkaroon po dito sa verse number 10, and the angel of the Lord said unto her, I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude. And the angel of the Lord said unto her, Behold, thou art with child, and shall bear a son, and shall call his name Ismael. Ang pangalan ng kanyang anak, dahil na nagkaroon sila ng anak ni Hagar, pinangalan na Ismael. Dito sa verse number 11, sabi diyan, and the angel of the Lord said unto her, Behold, thou art with child, and shall bear a son, and shall call his name Ismael. Sa verse 11, because the Lord had heard thy affliction. So makita natin, no, yung ganyan, yung buhay ni Hagar, no, kita natin dito, the Bible said in verse 13, she called the name of the Lord that spake unto her, Thou God seest me, no? Na makikita po natin dito kumilos ang Panginoon sa buhay po ni Hagar. Na kahit po siya ay katulong, binigyan siya ng tinatawag na yung presence ng Panginoon binigay po sa kanya. No? So makita po natin yung pagkilos ng Panginoon, binigyan siya ng anak at anak niya ay si Ismael. Okay? So nandun yung tinatawag na contrite spirit, yun yung tinatawag na remorseful. No? God's eyes are on the remorseful. Okay? Isaiah chapter 17. Buksan po natin. Dito tayo sa Psalms. Hindi Isaiah. Sa Psalm 17. Ano po sabi ng Bible, Psalms? Verse number 17. Verse 8 pala sa chapter 17. Sabi po dito sa 17, verse number 8. Psalm 17 verse 8. Keep me as the apple of the eye, hide me under the shadow of thy wings. No? So, pinapakita dito mga kapatid, no? In Sakar, the Lord prepared Jerusalem, God's people, as the apple of His eyes. In Psalms 17 verse
The psalmist said, keep me as the apple of the eye. Hide me under the shadow of thy wings. No? So makikita natin dyan, His eyes watching us in absolute. Ang Panginoon natin, yung mata ng Panginoon natin, nakatutok sa iyo at sa akin. Sa atin. No? Kahit saan man tayo naroon, ang Panginoon, yung mata niya, ay nasa kanyang mga anak. Hindi po lumalayo ang mata ng Panginoon. Palagi nandyan. His eyes watching us is an absolute. His eyes watching us is an awareness. His eyes watching us His eyes watching us as an affection. So makita po natin yan. So point number one, makita natin, God sees you and me and offers His promise. So nakikita ng Panginoon yung kanyang mata nakatingin sa iyo at sa akin, at siya po ay may ino-offer na mga pangako. Ano yung pangako ng Panginoon? 2 Peter 1:4. Basahin natin. Isa sa mga pangako ng Panginoon. 2 Peter. So point number 1, tatlong point lang naman ito. Number 1, God sees you and me and offers His promises. Meron siyang ino-offer. Meron siyang ino-offer sa atin. At ang ino-offer niya ang kanyang mga pangako. No? Ang pangako niya, tinutupad niya, kaya ino-offer niya yung pangako niya sa iyo. Diba yung pangako niya, isa sa mga pangako ng Panginoon, I will never leave thee, nor forsake thee. So, ino-offer niya yun sa atin. No? May mga pangako ang Panginoon na ino-offer siya sa atin, at hindi po yun mababago. Hindi maglalaho. Hindi mag-fade. No? Pag nangako siya, tinutupad niya. Tayo kaya, pag nangako tayo sa Kanya, tinutupad ba natin? About time to pa rin natin. Siya nga nangako, tinutupad niya. How about you? Kaya malaking bagay yung ating mga pangako, mga kapatid, ay kailangan tuparin natin. Thank God for the possession of His promise. Thank God for the perfection of His promise. Thank God for the product of His promise. Kita natin 2 Peter chapter 1 verse 4. Ano po sabi ng verse 4? 2 Peter chapter 1 verse 4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. Hindi lang promises nakalagay, precious promises. Parang yung sa pelikula, no? Precious. Yung nakapanood ng Lord of the Rings. Dahil yung sing-sing na yun, sa kanya, precious daw yun. Pero alam niyo po, yung pangako ng Panginoon, mas precious pa doon. Mas precious pa ang pangako ng Panginoon kaysa doon sa Lord of the Ring na sinasabi nila. Na yung ring na yun ay precious sa kanila. Dito lang po yun sa lupa. Yung sa atin, no, yung mga pangako ng Panginoon sa atin, hanggang langit yun. No? Yung mga pangako ng Panginoon, makalangit po yun. No? Bonus na lamang po dito sa lupa, yung pangako ng Panginoon. Okay? Ang pinaka the best na pangako niyan, pagdating natin sa langit, nandun na. Kompleto, Ricardo. Wala ka nang hahanapin pa. Wala ka nang may itatanong pa sa Panginoon. Panginoon, bakit walang ganito? Hindi aircon dito, sabi mo. Masasabi ba doon? Hindi. Kung tayo nga naka-aircon dito how much mo sa langit? No? Kung ikaw dito, kumakain ka ng 3 beses sa isang araw, doon kaya sa langit. Kahit anong oras, pwede kang kumain. Ha? Wala ka ng maintenance doon. Wala nang gout. No? Wala ka ng sakit doon. Kain ka ng kain. Want to sawa. No? So, ganun po. Yung isang puno nga na 12 fruits. Oh, pero mo isang puno, 12 ang bunga, iba-ibang klase.
So, ibig sabihin, mga kapatid, doon, kompleto na lahat. Amen. Wala na. No? Sabi nga na Revelation, no more night, no more pain, no more tears, never crying again. Amen. Kanta pa nga po yun eh. No? So, sinabi dito, precious promises that by this ye might be partakers of the divine nature, have escaped the corruption that is in the world through lust. So, makita po natin yung mga kapatid na tayo po ay binigyan ng precious promises ng Panginoon. Pag nagbigay ka ng pangako sa Panginoon, magkaroon ka ng value. Bigyan mo ng value yung pangako mo sa Kanya. Yung pangako natin sa Kanya, bigyan natin ng value. No? Maging fresh. Kung sa Kanya, hindi naman natin mahigitan yung precious promises ng Panginoon. Tama? Pero, maano man lang natin na, bigyan man lang natin ng best natin. No? Yung ibigay man lang natin yung best natin na pangako natin sa Kanya. Yes, bigyan natin ng value, ng halaga, yung pangako natin sa Kanya. Hindi yung nangako tayo, tapos hindi natin tinutupad, wala na yung value, yung halaga ng ating pangako. Napako na. Naudlot na. No? Nasayang yung ating mga pangako. Sabi nga nga, awitin, ang pangako ng Diyos, kataong dapat tibay ko sa pananampalataya, ang buhay ko'y nasa liwanag niya, laging sa pangako'y naasa. No? Lumasaga na mga pangako ni Jesus na nabiyaya. Lumasaga na. Standing on the promises. Mga pangako ni Jesus na biyaya. No? Standing on the promises. So malaking bagay makita natin yung pangako, dapat natin bigyan natin ng value. Bigyan natin siya. Sa Kanya, precious. Tayo man lang, miski pa paano yung best natin may bigay natin, magkaroon tayo ng value sa ating pangako. Okay? So, number 1 makita natin, no? Yung pinakita po dyan ay, no? God sees you and me and offers His promises. No? We thank God for the possession of His promises. We thank God for the perfection of His promises. And we thank God for the product of His promises. Point number 2. God sees you and me and offer His power. Nina promises, in-offer niya. Ngayon, ino-offer naman niya ang kapangyarihan. Kapangyarihan ng Diyos eh. So, nag-o-offer siya ng kapangyarihan niya para sa iyo at sa akin. Sa ating lahat. Amen? Kaya kailangan po natin. Ano sabi ni Ephesians chapter 1? Basahin po natin Ephesians. Yung kapangyarihan ng Panginoon. Ephesians chapter 1 verse number 19 down to verse number 21. Asinin natin yung kapangyarihan na ibinibigay ng Panginoon, ino-offer niya sa iyo sa akin. Ano yung kapangyarihan na ibinibigay niya? No-offer niya. Verse number 19. Sabi po dito, and what is the exceeding greatness of His power to us word, no? Sa atin who believe according to the working of His mighty power. No? Lagi nakita natin yung kapangyarihan ng Panginoon, mighty power. His power to us word. Who believe, naniniwala at nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan according to the working of His mighty power. Verse 20, which He wrought in Christ. When He raised Him from the dead. Tingnan niyo po, nabuhay siya sa tinatawag na nabuhay siya sa mga patay. Siya lang po yung makapangyarihan na nakagawa po noon. Meron na ba tayong mga mall natin na namatay dito? Ako meron na. Hindi na buhay yung tatay ko nung siya namatay. Yung iba sa atin dito, may mga namatayan na. Nabuhay ba sila nung sila namatay? No! Pero ang Panginoon natin, mga kapatid, nabuhay sa mga patay. Amen. Pinakita niyo yung kapangyarihan niya. Siya lamang po at wala nang iba na nabuhay sa mga patay. On the third day, God rose from the dead. No?
Hindi lang matanggap ng mga iglesia ni Manalo yan. Hindi lang matanggap ng mga Muslim yan. Hindi matanggap ng mga sexy. No? Lahat ng mga kulto hindi matanggap na si Kristo ay Diyos dahil hindi nila tinatanggap na si Kristo ay nabuhay sa mga patay. Pero yung pinakita niya na siya ay nabuhay sa ikatlong araw, patunay na makapangyarihan ang ating Panginoon. Dahil, biro mo, patay na, nabuhay pa. No? Siya lamang po at wala nang ibang nabuhay sa mga patay. Di ba yung namatay po yung rich man and Lazarus sa Luke chapter 16? Ano sabi ng mayaman doon kay Abraham? Father, magdala ka ng propeta at tagapagsalita doon sa aking mga mahal sa buhay. Ano sinabi ng Panginoon? Saan natin para makita natin? Luke chapter 16. Nung namatay po si rich man and Lazarus. Sabi po dito sa Luke chapter 16. Huh? Sabi dito sa verse number 20. Luke 16:27. Then he said, I pray thee, therefore, Father. No, nagpipray po yung namatay. Si Lazarus po, nang namatay, yung kaluluwa niya, hindi si Lazarus, yung rich man, nung namatay, yung kaluluwa niya na nando sa impyerno, nagpipray. Sabi dito mga kapatid, I pray! Kapatid, pero mo, nasa impyerno na yung kaluluwa ng isang tao, nagpray. Kay Abraham. Sabi dito, Father Abraham. Sabi diyan, then he said, sabi po ng Bible, yung mayaman, I pray thee. Therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Meron siyang 5 kapatid, sabi dito sa verse 28, For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Ayoko silang mapunta dito. Gusto kong yung 5 kong kapatid makakilala sa Panginoon. Maligtas. Kaya yung patay ang nananalangin sa buhay, hindi yung buhay nananalangin sa patay. Wala po sa Bible na buhay ang buhay ang nananalangin sa patay. Wala po noon. Ang meron lang po ang patay nananalangin sa buhay. Katulad po ni rich man. Patay na siya pero pinagpipray niya yung kanyang 5 kapatid na makakilala sa Panginoon. Kaya hindi po tayo naniniwala yung ginagawa ng RC. Babayaran mo yung Father, manalangin niyo po yung aking mahal sa buhay para mapunta doon sa purgatorio. Nandun muna sila sa purgatorio. Father, gusto kong mapunta sila sa langit. Panalangin niyo po yung aking mahal sa buhay. Nandun na po mapunta sa langit. Nandun na po sila sa purgatorio. Gusto namin mapunta sila sa langit. Mananalangin yung Father. Bayaran. Pinanalangin na namin. Malapit na yung kalahating kamay. Nandun na sa langit. Wala namang parang kamay na putol. Ano napunta sa langit yung kamay? Father, wala namang pong kamay yung yung tatay ko, wala namang kamay yun. Halimbawa, yung tatay pinapanalangin. Wala pong kamay yun. Naputol po yun. Ganun ba? Niloloko lang po ng Father yung yun ang nanalangin. Nagbabayad pa sila. Di po totoo yun, nanalangin yung buhay sa patay. Ang patay na nanalangin sa buhay. Ito, katulad ni rich man. Wala po tayo nakita na basa sa Bible na ang buhay na nanalangin sa patay. Bakit po may mga kandila sa gilid? Yung kaluluwa daw, nagdiliwaliw. Gumagala 24/7. Parang 24/7. Nagagala ng 40 days. May kandila sa mga nakikita nating daanan.
Wala pong ganun sa Bible, invento po yun. Lalagyan pa ng No? Nung ako po ay hindi pa, meron pa nga pagkain eh. Oh, may mga pagkain pa, hindi po totoo yun. No? Inimbento lamang po yun ng mga pare. Amen. Basahin po nila ang Bible, meron ba silang nabasa na meron po dito na maglagay ka ng kandila sa daan? Maglagay ka ng pagkain? Tapos meron pang mga eroplano, meron pang nakita ko na naglalagay po sila ng mga eroplano para may sasakyan daw yung kaluluwa papunta sa langit. Meron pa? Dinalo pa yung buhay. Buti, meron pa palang ipinadala ang Panginoon na eroplano para tayo makarating sa langit. Na? Baka mamaya sa susunod may Shopee na. Nag-order ka, mapapadala ng Shopee doon para makarating sa langit. May magdi-deliver sa langit, Shopee! Ha? Puro mga invento mga kapatid eh. Pagkain, no, kandila, eroplano. O, sunod yan. No, pati yung mga sa Shopee, yung di-deliver, pupunta na doon. O, Shopee, order po ninyo. Nakakaano yung mga, sisira yung ano mo doon eh, no? Hindi po totoo po yun. No? Kapangyarihan po ang Panginoon natin. Kahit na isang pitik lang ng Panginoon, pupunta ka na sa langit eh. Amen. Dahil anak ka ng Diyos. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit tayo may mga sakit, ako may sakit, kaya ang pagaling ng sandali lang ng Panginoon yung sakit mo. Kahit malaki yung problema mo, kaya kang bigyan ng solusyon sa malaking problema mo. Amen. No? Kaya nga nabanggit ko yung problema ni Sister Edna, no? Kanina. Diba? Pero sino nag-provide ng pangangailangan nila? Amen. Laki ng binaran nila, pero ang Panginoon nag-provide. Baka pangyarihan ng Diyos eh, natin. Diba? May ginamit na instrumento. Oh. Yung kapatid ni Leslie, hindi ka na pong lumalayo kanyang sitwasyon. That moment na pinuntahan ko po sa hospital, munti ka na silang hindi tanggapin ng hospital. Naalala ko yun. Pero ang kapangyarihan ng Panginoon kumilos sa buhay po ng mga kapatid ko. Amen. No? Ginamit po yung si Judy. Nakapasok. Joby pala. Pumunta doon sa mga doktor. At kaya biglang naka sila doon, nakapasok sila. Di ba, sister? Naikwento po sa akin, bakit ko po alam? Dahil naikwento sa akin, yun yung kapangyarihan ng Panginoon. He offers, no? Siya po ay nag-offer ng kanyang kapangyarihan sa iyo at sa akin. God sees you and me, and He offers His power. No, hindi lang yung kanyang mga pangako, pati yung kanyang kapangyarihan, ino-offer niya. No? He sent power that strengthens us. No? Binigay niya po yung kanyang kapangyarihan para palakasin tayo. Pagka ikay nangihina, ano gagawin ng Panginoon? Gagamitin niya yung kapangyarihan niya para palakasin ka. Hello? Amen. Nangihina, minsan tayo po nangihina tayo, hindi tayo palagi malakas. Tama. Amen. Kahit po ako pastor, nangihina rin po ako. Kailangan ko rin po lumakas. Amen. Pero salamat, may ginagamit ang Panginoon para kayo lumakas. At pinapakita niya yung kapangyarihan niya para sa iyo. At makita niya ang kapangyarihan niya. Amen. Praise the Lord. No? Amen. Isang kapos na kapos ka sa pananalapi, financial, napakita niya yung kapangyarihan niya. Amen. Praise God. Hindi mo lang nalalaman, minsan may kumakatok pa sa iyo. Chapi. May kumakatok pa sa iyo. O, pagkain po. No? Meron po pagkain. Si sister nagpadala. Si brother may nagpadala. Amen. No? Minsan sa Gcash mo na lang may magpapadala. Amen. Di ba? Nangyayari po yung mga kapatid. By the way, sa SSS, kung kayo po ay naghulog ng SSS, yung aking office mate, kala nila scam, pero hindi. Legit. 2,000 a month, makakatanggap.
yung mga may na SSS, kailangan lang meron kang na bank account. Tapos naguhulog ka. System nila so, meron pwede yun. No? Hanggang 6 na buwan. 2,000 kada buwan. Magkano rin yun? 12,000. Sabi ko, blessing sa kanila, sabi ko pa. Hindi ako nakaano eh. Yung parang pinakaano ng gobyerno sa mga... Pina-check po nila eh. Ka-online. Yung isa kong kasamaan doon, pumasok na sa account niya. Pasok sa ano niya. Sa Union Bank. Bangko. Ano niyo po, baka meron po kayo yun. Kasi talagang inaano na lahat ilang mga kasamahan ko sa trabaho. Sayang po yung 12,000. Sayang yung 2,000 kada buwan. O bakit po? May ginagamit po ang Diyos. So, sa unbeliever ka, may ginagamit. Tayo ba kayang mga believer? Kapatid, yung unbeliever, mayroong ginagamit para mapunan po sa kanila yung pangangailangan po. How much more ikaw na anak ng Diyos? Tayo na anak ng Diyos. Pakita niya ang kapangyarihan niya para sa atin. Na may ginagamit siyang mga saved at unsaved ng mga tao. Para mapunan yung pangangailangan natin. Tama po? Kaya nga hindi po, walang imposible sa Panginoon. Kaya nga tayo may mga or with God nating shall be possible. Bakit may John 15 verse number 5? No? Ano sinabi doon? No? For without me, you can do nothing. A man can receive nothing except it be given him from heaven. John 3:27. So bakit na yung mga verses na yung mga kapatid? Bakit natin pinangawakan yan? Kasi pinapakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. God sees you and me and He offer His power. Oh? He offer His promises. He offer His power. Amen. He sent power that strengthens us. No? Binigay niya yung kanyang, pinapakita niya yung kanyang kapangyarihan, binibigay niya yung kanyang kapangyarihan para palakasin po tayo. He sends power that support us. Amen. Nasuportahan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. No? Pagka tayo ay down, spiritually, physically, talagang nandiyan yung pag-backup ng Panginoon. Amen. No? Huwag lang tayong lalayo sa presensya niya. Amen. No? Huwag lang tayong lalayo. He sends power that serve us and secure us. Sinisecure niya tayo. Binibigyan na tayo ng seguridad. Iniingatan tayo, mga kapatid. No? Nandun yung binibigyan ka ng strength, sinusuportahan ka, at meron security. No? Nandun po yung power ng Panginoon. Pag may sakit tayo, tatanda ko pag yung aking mga sakit, no? Brother Lito, yung sa paa po niya, no? Pagka nagluluto siya, marami siyang mga tama ng ano, na mantika sa kanyang katawan. No? Brother Jaslyn, nagkasakit. No? Alangan niya, munti ka na siya mamatay. Pero sa langit naman siya, sabi niya. Ha? Pero salamat, may nagpe-pray. May nagpe-pray ang church, saka si sister. Ay, sino ba yung sister? Amen. So, salamat sa Panginoon. Pinapakita ng Panginoon yung kapangyarihan niya. Ha? O, sa mga nag-aaral dito, di ba? Sister Kisses, Lubian, Andiana, Alan B. Si Justin. Lahat po na nag-aaral dito, si Astrid, si Anthony. Lahat kayo mga kapatid na nag-aaral dito. Bakit kayo nakakapag-aaral? Dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Brother Ken, bakit kayo may karunungan, may kaalaman, mayroong kayong mga wisdom, knowledge, understanding? Dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. No? Binibigay niya po yun para maipakita sa inyo na meron kayong Diyos. Dahil tinanggap niyo siya sa inyong puso.
Meron kayong tagapagligtas. Makapangyarihan yung tagapagligtas nyo. Meron siyang kakayahan. Kanina nga, God is able ngayon. No? Almighty God ang ating Panginoon. Almighty God ang ating Panginoon. Ano sabi ng Revelation? Tignan niyo po Revelation. Chapter 1. Revelation. Verse number. Revelation chapter 1. Verse number 8. Ang sabi po dito sa verse 8, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, anong which is? Which is, ibig sabihin ngayon, and which was noon, past, yung which is present tense, no? Yung which was past tense, no? And which is to come, future, no? The Almighty. Sino po yun? Ang ating Panginoon. Siya yung ating The Almighty. No? Si Jesus Christ. Ano po ang sabi ng Isaiah chapter 9, verse 6? Isaiah. Ano sabi chapter 9, verse number 6? Kasi yung palagi po pag alam ko, familiar na po ito sa inyo. Isaiah chapter 9, verse number 6. Sabi po dito, verse 6, for unto us a child is born. Sino po yun na ipinanganak? Ang ating Panginoon. Diyos po siya. Nagkatawang tao. No? Para po tayo itubusin at tayo bigyan ng pag-asa. For unto us a child is born. Naging child po ang ating Panginoon. Nagkatawang tao, naging bata. Naging baby, naging bata hanggang sa lumaki. Namatay na 33 years old. Okay? Unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God. Kala nila, hindi si Jesus Christ to. I-compare mo ito doon sa Revelation 1:8. Siya yung tinutukoy. No? The Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. No? So makikita po natin dyan, mga kapatid. Kaya huwag po nating alisin yung kapangyarihan ng Panginoon na kumikilos sa ating buhay. He sent power that strengthens us. He sent power that support us. He sent power that secure us. Amen. Point number 2, God sees you and me and He offers His power. No? Yan po yung pangalawa. Hindi ko po natapos yung Ephesians. Basahin ko po yung 20. Natapos ko bang basahin yun? Tapos ko? Okay. So, pinapakita doon yung kapangyarihan ng Panginoon. And the last, dito na po tayo sa pangatlo. Ano yung una? God sees you and me and offers His promises. Mga pangako ng Panginoon. We thank God for the possession of His promises. We thank God for the perfection of His promises. Yung possession of His promises, meron siya. Merong perfection of His promises. Merong product of His promises. At sa point yun. Then, dito naman, God sees you and me and offers His power. Dito sa Ephesians chapter 1, verse 19 to 21. He sends power that strengthens us. He sends power that support us. He sent power that secure us. And the last, dito na po tayo sa panghuli. God sees you and me and offer His presence. No? Meron na siyang promises, meron na siyang power. Then, ano pa in-offer niya? Yung presence niya. Presence, no? Ano sabi ng Bible? 2 or 3 are gathered together in my name. There am I in the midst of them. Dalawa, hindi tayo, dalawa lang dito, hindi lang tayo tatlo. More than that. Pero nasa na ang ating Panginoon? Nandito sa ating kalagitnaan. Nandito ang Panginoon natin sa ating kalagitnaan. 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Yung presence ng Panginoon nandito, mga kapatid. Amen. Kaya malaking bagay, huwag kayong mawawala.
Huwag tayong mawawala pag may pananambahan yung presensya ng Panginoon nandito. Amen. Pag wala ka dito, nasan ang presensya ng Panginoon sa buhay mo? Wala. Wala ka eh. Pero kung nandito ka sa bahay, nandito yung presensya ng Panginoon. Nakita mo, narinig mo na at natanggap mo na yung mga pangako ng Panginoon. Tapos meron pang ibinigay sa iyo na kapangyarihan ng Panginoon. Sabi sa Acts 1:8, no? And you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And you shall be, no? Witnesses unto me, both in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Amen. Witnesses po tayo eh. Nandiyan yung kapangyarihan ng Panginoon. No? So makita natin mga kapatid at yung ating yung presensya ng Diyos nasa sa iyo at nasa akin. Nasa atin. Sa ating kalagitnaan. Buksan po natin dito sa Genesis chapter 28 verse 15. No? Since God's eyes are on us, He knows where we are so that we may get we may get in His presence. So where can you find the presence of the Lord? Saan mo matatagpuan yung presensya ng Panginoon? Genesis chapter 28. No? Makikita po natin yung presensya ng Panginoon in God's perfect house. In God's perfect house, there is the presence of the Lord. Ito yung God's perfect house. O, dinala ka ng Panginoon dito sa God's perfect house. No? Where we can find the presence of the Lord. Sabi po na Genesis 28 verse 15. Ano po sabi po dito? Sabi po natin Genesis chapter 28 verse number 15. And behold, I am with thee. No? Ang ganda ng pangako ng Panginoon. And will keep thee in all places, whither thou goest, and will bring thee again into this land. For I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of. No? So makita natin kung paano ginawa ng Panginoon Diyos dito kila Isaac, kay Rachel, no? Sa kanila nga po, ito si Isaac o si Jacob, at saka makikita po natin yung kanyang mga mahal sa buhay, all the families of the earth. Sabi dito sa verse number, and thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south, and in thee, and in thy seed. No, lahat ng kanyang mga seed shall all the families of the earth be blessed. Pinapakita dito mga kapatid yung presensya ng Panginoon mula kay Abraham, Isaac, no? Jacob, sa mga anak ng Diyos. Old Testament man yan, o New Testament man yan. Makikita natin yung presence ng Panginoon, hindi nawawala. Amen. No? Wala noon yung presensya ng Panginoon. Abraham pa lang, makita natin sa burning bush yung presensya ng Panginoon. Kay Moses, sorry. Abraham pala yung kay, kay Isaac. No? So makita po natin, yung presensya ng Panginoon, hindi nawawala. Until now, ang presensya ng Panginoon, hindi nawawala. Okay? So, ngayon, where can we find the presence of the Lord? Matthew chapter 3, verse 16. In our time, mga kapatid, ang presensya ng Panginoon, nandito po sa Matthew 3:16. Ano po sabi ng Bible sa Matthew chapter 3? Verse number 16. And Jesus, when He was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto Him. Ito yung baptismo si Jesus Christ, ni John the Baptist. Sabi dito, and He saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon Him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. So makikita po natin, no, nandito po yung perfect na nais ng Panginoon na ipakita sa atin. Yung ating Panginoon, nang siya na bautismo ng mga kapatid, sabi po dito sa verse number 16, now went up straight out of the water, na bautismo siya ni John the Baptist, pero hindi siya naligtas kasi siya tagapagligtas siya. Hindi siya naligtas dahil sa binautismohan, siya ang tagapagligtas.
The heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove. Ito yung Holy Spirit enlightening upon him. So yung boses ng Diyos Ama, sabi dito, from heaven, saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So yung presence ng Panginoon, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. No? Nandyan po. So makita po natin in God presence, nandyan po sa Matthew 21 verse 13. Matthew 21 verse 13. Basahin po natin. Kanina ngang binanggit ng kapatid na Wilson, I was glad when they said unto me, "Let us go into the house of the Lord." Presence ng Panginoon nandito. Psalms 23 verse number 6, "And I'm surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever." No? Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 25, "Not forsaking the assembling of ourselves, as the manner of some is, Amen. but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching." Why? Bakit po yung verses na yun? Kasi nandun yung presensya ng Panginoon. Matthew chapter 21 verse number 13. Matthew 21 verse 13. Sabi po dito sa verse 13, "And said unto them, It is written, My house shall be called," ano sinabi dito? "The house of prayer. But ye have made it a den of thieves." Of thieves. No? House of prayer. So yung presensya ng Panginoon nandito. "My house shall be called the house of prayer." Bakit po tayo may prayer meeting? Ito yun. The house of prayer. No? Bahay panalanginan. Kung bakit tayo may prayer meeting, mga kapatid? Dahil biblically, kung kukunin natin word for word na prayer meeting, wala talaga yung word for word na prayer meeting. Pero yung essence, nandun. Kung bakit tayo pupunta ng prayer meeting? Because this is the house of prayer. At yung presence ng Panginoon nandito dahil ito po yung house of prayer. Worship. Hindi lang house of prayer, house of worship. No? Kaya nga po yung ating nga pong ginagawa ay sumasamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Sabi sa John 4 verse 24, 23 and 24. No? Ano sinabi ng John 4 verse 23 and 24? Basahin po natin. John chapter 4 verse 23 and 24. Nandito yung presence ng Panginoon. Yun ang hinahanap po ng Panginoon eh. Sabi sa verse 23, John 4, 23, 24. Ito po, sabi ng Bible, mga kapatid, "But the hour cometh, and now is, when the true worshiper," tanong ko sa iyo, true worshiper ka ba? So, yun ang hinahanap ng Panginoon, yung true worshiper. Yung totoong sumasamba sa Kanya. Tanong ko sa iyo, kapatid, saan tayo sumasamba? Sa Diyos-Diyosan? Sa mga rebulto? Sa mga imahe? Sa ginawa ng mga kamay? Wala dito yun eh. Wala tayong nakita dito. Ang sabi ng Bible, tignan niyo po, "But the true worshipers, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth." Sa espiritu at katotohanan natin siya sinasamba. Yun yung hinahanap ng Panginoon. Kaya tayo true worshiper kasi wala tayong mga imahe dito, mga Diyos-Diyosan dito, wala tayong mga rebulto rito. Kaya tayo ang tinatawag na true worshiper. We worship in spirit and in truth. Sumasamba tayo sa espiritu at katotohanan. Hindi tayo sumasamba sa mga ginawa ng kamay na walang buhay. Yung espiritu, yun yung parang buga ng electric fan. Hindi mo nakikita. Pero nararamdaman mo. Yun yung Holy Spirit. Yun po yun. God is a Spirit. Sabi dito, verse number 23, no? "For the Father seeketh such to worship Him." No? Hinahanap niya, sinisikip niya. Ibig sabihin, hinahanap niya yung true worshiper na sumasamba sa
Espiritu at katotohanan. Sin. Ikaw yung hinahanap niya. Tayo yung hinahanap ng Panginoon. Hindi yung mga sumasamba sa mga ribulto. Yun yung hinahanap ng Diyos. For the Father seeketh such to worship Him. Ano sumunod sa verse 24? God is a spirit. Ang Diyos ay Espiritu. And they that worship God must worship Him in spirit and in truth. Ang sumasamba sa Diyos ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi sa ributo. Sa Espiritu sasamba tayo. Kaya sumasamba tayo sa Diyos. Di man natin siya nakikita, mga kapatid, mapalad tayo kasi yung ibang, alam niyo po, mas mapalad pa tayo kila sa mga apostol. Nakita nila ang Panginoon, pero hindi sila nagtiwala. Pinagdudaan nila ang Panginoon. Pero tayo mga kapatid, hindi man natin nakita ang Diyos, pero nagtiwala tayo siya ay totoo. Mas mapalad pa tayo sa kanila. Amen. Yung sabi ng Bible. Hindi ko lang makuha yung saan, ano yun. Mas mapalad pa tayo sa kanila kasi nagtiwala tayo kahit na hindi natin nakita ang Panginoon. So makita po natin yan. So yung presensya ng Panginoon, dahil nandiyan yung presensya ng Panginoon, His presence is the sanctuary active. His presence is the sanctuary alive. And His presence is the sanctuary authentic. Active, alive, and authentic. Yan po ang presensya ng Panginoon. Pagka ang presensya ng Panginoon nandito, alive po. Buhay! No? I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Di ba? Maawit pa nga tayo dyan. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Alive ang presensya ng Panginoon, buhay. Buhay ang Panginoon na nandito sa ating kalagitnaan ngayon. Amen. Hindi siya patay. Because He lives! I can face tomorrow! Because He lives! All fear is gone! Amen. No? Wala nang takot sa atin sapagkat meron tayong buhay na Diyos! Amen. He holds tomorrow! Because He lives. Buhay natin mga kapatid. No? Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. No? He holds tomorrow. My life, sabi doon, my life is worth because He lives. My life because He lives. Diba? I can face tomorrow. Kantahin na natin yun, tayong lahat. Ang ganda nyo, yun po na, doon na po tayo magtapos mga kapatid. No? So, yung presence ng Panginoon, in God's personal presence, ang Panginoon po, no? In God's personal presence, in God's personal house is God's presence. No? Ito yung ang tahanan ng ating Panginoon, nandito yung presensya ng Diyos. So, point number 3, God see you and me and offer His presence. So, tatlo lamang po yan, no? Na makikita natin, God has eyes on you. God has eyes on you. Point number 1, God sees you and me and offers His promises. 2 Peter 1:4. Point number 2, God sees you and me and offers His power. Ephesians chapter 1 verse 19 to 21. And thirdly, God sees you and me and offer His presence. Genesis chapter 28 verse 15. Yan po yung tatlong punto na ating nakita. His power, His promises, His power, no? And His presence. Tayo po ay encourage ko po kayo, kantayin natin. Because He lives. Meron ba niya sa ang ganda ng awitin. Awitin natin lahat. No? Bilang pagtatapos. Because He lives. God sent His Son. They call Him Jesus. Okay? Awitin natin. Yung mga nakakalam, nakasan. Yung mga gustong malaman,
pag-aralan. Amen? At yung mga, alam na itong mga lyrics na to, no? At ito po ay ating nga pong namnamin. No? Yung nilalaman po ng mensahe. No? Namnamin natin yung mensahe ng Because He Lives. Pwede natin, pangunahan tayo sa pagtugtog ni Aliana sa Kalubian. Pwede natin, God sent His Son. All together now, ready, sing. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal, and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Second verse. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Come on! Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, and I'll war with pain. Amen. And then I'll stand, give way to victory. I see the light of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He
life is worth the living just because He lives. Amen. May Tagalog pa nga yan eh. No? Ang ganda ng, ang ganda rin sa Tagalog nyo. No? Dahil tunay nabuhay si Kristo, napagin na ang takot ko, dahil ng Diyos ang bawat araw, ako'y panatag dahil siya'y buhay. Amen? No? Panatag ang ating puso dahil buhay yung Diyos natin. Kaya yung mga pag-aalala natin, mga kapatid, ibigay natin sa Panginoon. Magiging panatag yan dahil kay Kristo. Siya'y buhay. Hindi patay ang Diyos na sinasamba mo. Hindi patay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba dito sa Faith Baptist Church. Okay, tayo po ay dadako sa ating pagbibigay, mga kapatid. Tawagin natin ang kapatid na dito, brother dito. Sa ating operatory prayer. Na-bless po ba tayo, mga kapatid? Amen. To God be the glory. Amen? Amen. Praise the Lord. Are you blessed, mga kapatid? Say amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po yung manalangin para po sa ating pagbibigay. Tayo po yung panandalian niyo mo po at tumikit para po sa ating paggalang sa Panginoon. Ama namin Diyos na sa langit, makapangyarihan sa lahat, Panginoon Lord. Salamat po muli, Panginoon, sa mensahe na pinagkaloob mo sa amin, Lord. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Simula kaninang umaga, Panginoon, na ngayong hapon, Panginoon. We thank you, Lord, Panginoon. Muli mong binusog ang aming mga kaluluwa sa iyong mga salita, Panginoon Jesus. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw po ay makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw po ay buhay, Panginoon. Ikaw po ay nabuhay sa mga patay, Panginoon Jesus. Patunay na ikaw ang Diyos at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa tatlong punto, Panginoon, na mensahe may kaloob mo sa amin, Lord, na ito po ay may-apply po namin sa aming buhay Kristiyano, Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon, sa hapon na ito, sa mga kapatiran po nandito, Lord. Bless niyo po ang buhat sa Panginoon Jesus. Kami po ay dadako sa iyong pagbibigay, Panginoon. Bless niyo po ang bawat sa Panginoon, ang bibigay, Lord. Bless niyo po ang mga trabaho ng bawat isa, negosyo ng bawat isa, Panginoon Jesus. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, sa araw na ito, at hindi lang po sa araw na ito, Panginoon, at sa mga susunod po na araw, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong mabutihan na pinagkaloob mo sa amin, Lord. Patawad po sa aming nagawang kasalanan, pagkakasala, Panginoon Jesus. Tawarin niyo po kami, kayong panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Tayo po ay bawit ng thank you, Lord, for saving my soul. Ready? Sing. Thank you,